You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Okay, siguro lady first, no? Sandra, ngayon bang Thursday, this coming Thursday, confirmado na kayong ilalabas yung video nitong napakahilig nating senadora? Well, sinasabi po sa October 5, magkakaroon ng hearing ang ating drug trade at may 8 tayong witnesses. Actually, the other night, I visited them. Ang 4 nasa ISAF na ngayon. And they will be going to Congress on Thursday. At may another 4 na magte-testify but they are not inmates. I think they are government officials already. Part of DOJ and the others are NBI. So, pagdating naman po doon sa sinasabi ni Speaker Bello na ilalabas yung sex video at sinasabi niya nga na 3 daw yun, na-shock din ako dahil I know it's only 1, but when he said that there were 3 videos that will be out. Ako po, nakita naman po natin ngayon si former Secretary and now Senator Laila de Lima na nagkakaroon na ng nervous breakdown. Kita-kita yun. Kita-kita po natin. I'm a woman, I'm a mother. Ako ay opposed to show the sex video in Congress. Kasi may mga anak din ako. Ayoko din ano. But for Secretary de Lima, parang hindi. Kasi the only reason why I brought up this issue since 2012, 2013, it's a collateral issue, actually. Na I want to prove that her driver, lover, bodyguard, Ronnie Palisok Dayan, at si Senator de Lima has an intimate relationship para doon sa drug trade na nangyayari sa loob ng NBP, sa National PDP. Kasi siya, si Ronnie Dayan, ang driver niya, ang siyang itinuturo ng hindi lang 4, 5, 10 mga drug lords na nag-frequent pumunta doon, lalong-lalo na nung panahon ni Bukayo, sa loob ng NBP at nangungulekta ng payola, intelihensya pagdating sa laro, sa weteng, intelihensya. So yan po ang ipinoprove natin. It's a collateral issue na dapat para hindi yung iba na may hawak ng video niya, hindi na dapat ilutang kung aminin ng isa sa kanila that they really have a relationship. When in fact, nung tinatanong nga si Senator de Lima tungkol dyan, she never denied or confirmed. Ang sinasabi niya lang, please don't harm Ronnie. So tayo, hindi naman po tayo mga idiots. We can read it between the lines. Kasi kung alimbawa ako, isyuhan ako ng may relasyon ako sa driver, immediately I will deny. And I can prove that it's not true. But for her to say, please don't harm Ronnie, at nag-detect sa kanya, naghingi niya ng ano at wala ng pera. So, it's short of saying that the allegations na ibinata ko sa kanya ngayon are really true. So ako'y nakikiusap sa'yo, Secretary de Lima o Senadora de Lima. I want you to name those you said na ang nakapaikot doon na sumama pa sa investigasyon are shady characters and nagbibigay ng maling impormasyon kay Presidente Duterte. I
to challenge now, Senator De Lima, why don't you name names? Who are those shady characters sitting in the Congress hearing? Kasi para malaman po namin kung sino ang tinutukoy mo. Nandoon si Ruel Lasala, nakita ko. I saw him. I saw Attorney De Los Santos, also one of the chief, I think he was the chief of the staff of General Versosa. Marami po doon ng mga general. Ako, si Chief Percy ng PAO. So, Presida Acosta and the undersecretaries of DOJ. Now, I want you to please name those that are shady characters. Kasi kung ako ang sasabihin mong shady characters, I can prove to you now, wala akong itinago sa aking katawan at pagkatao. Lumaban ako ng parehas. So, why don't you name names now? Kasi kung pangalanan mo, kung sino yung sinasabi mo na nagbibigay ng hindi magandang kay Presidente at mga shady characters, ay at least kami na nakaupo doon ay makapagsabi kung ano, bakit kami nandoon. Now, if you are asking or challenging my presence there, kasi alam naman po ng tao na kontrapelo mo ako, I was there because the witnesses from the new believed prisons, ako po ay isa sa hiniling nila na pagtiniay sila, technical interrogation, gusto lang nila na nandoon ako, nakikinig. Maybe because they knew that I will not leave them. Hindi kasi ako marunong mag-iwan ng kasama. So itong mga inmates na lumutang, hindi po ito tinakot, hindi po ito deny, at hindi ang higit sa lahat, hindi po fabricated ang kanilang mga affidavit. They were the ones who offered themselves to tell the whole truth, and they asked me if I can just be there. Gusto lang nilang manigurado na nakikinig ako na habang sila ay tinetechnical interrogation. So, hindi po totoo, Senadora Laila De Lima, yung mga paratang mo na tinakot, pinangakuan yung mga inmates, yung mga high-profile inmates na nagpunta sa Kongreso at be prepared that 4 or 5 of them will be going there again. A new set will be facing the Congress on October 5. Again, Senator De Lima, kailangan mo nang magbakasyon. You have, me personally, alam mo na magkaibigan tayo noon. Pero when you were in power, you forget everything. Hindi ka naging fair sa mga tao. At ako'y lumaban, hindi para sa akin. You know that. I fought hard, not because of myself, but because of my colleagues, the members of the Whistleblowers Protection. Yan po ang aking pinaglaban sa iyo noon, na instead na pakinggan mo, itinapon mo pa kung saan. Ngayon, doon sa sex video, alam ko na kukuligtay na po even on Thursday. May puso ako, isa akong ina, isa din akong babae. Hindi naman tama na ilutang sa buong mundo na ipakita yun. Maybe in an executive session, yes, but not in the eyes of the media.
Pero, Senator De Lima, the reason why we are putting this out, because we really just want to prove your intimate affairs with, to be specific, with your driver, bodyguard, Ronnie Palisok Dayan. Pero kung aminin nyo ng dalawa, which sa mga ano mo naman, sa mga interviews mo, hindi mo naman dinideny outright na wala kang relasyon. Kasi kung i-deny mo, ilalabas namin. Kung aaminin mo, then there's no, wala na kaming rason bakit pailit. Nakahiwalay naman siya nun eh. At saka hiwalay ka naman. Hiwalay siya eh. Hiwalay ka, kaya lang, Pwede. si Ronnie ay may asawa. Yun, tama. So, Kapit siya. ako po, again, I repeat, I'm not in favor of showing a video na sinasabi ni Speaker Alvarez na pag-flow sa Kongreso dahil hindi na tama yun. Pero kung i-challenge mo si Speaker Alvarez, then that's the time na ipoprove naman ng Kongreso na totoo na may intimate relationship ka sa kay Ronnie Palisok Dayan. As I have said, it's a collateral issue because we just want to prove the role of Ronnie Dayan sa drug trade issue na to. At hindi maglalakas loob at hindi irerespetohin si Ronnie Palisok Dayan kung hindi dahil sa iyo. Too good to be true na gano'ng kalalaki ang bank account ni Ronnie Dayan eh. Yes. Eh, alam naman natin na driver bodyguard. Hindi mo sa minamalit natin yung driver bodyguard. No? Baka nga mayaman yung kanyang kapatid sa Dubai daw, etc. Pero alam ng mga taga-Pangasinan ng totoo dyan eh. Yan ang problema eh. Hindi ka pwede makapagtago sa mga sikreto sa barangay, neighborhood mo, kung sino talaga, kung anong buhay mo talaga. Remember, may lumutang na kapatid ni Ronnie Dayan na siya sa kanya daw yung bahay na yon because he was, or he is, still an OFW. Baka nagkakamali ka. Kung saan kang Middle East ka, alam ko po kung magkano ang susunduhin ng isang OFW. Gagi ka rin eh. Yes, and I have an office there, by the way. I have a trading company and a cleaning services in Abu Dhabi. So, hindi mo pwede kung UAE ka lang, madali kong matrace kung sino ang boss mo. Makukuha namin kung magkano talaga ang sweldo mo. Kung Saudi Arabia ka naman, don't play games with us kasi in an hour kaya kong kunin. Malalaman kung anong pangalan ng ng pinagtatrabahuan na doon at makukuha natin kung magkano talaga ang sweldo mo. So para huwag ka nang sumausaw dito dahil alam naman ng buong taga-Orobistondo, Pangasinan kung anong estado ng buhay ng pamilya ni Ronnie Palisok Dayan. So, doon sa kapatid ni Ronnie na nag-claim na sa kanya yung bahay at siya'y OFW, ilang taon ka ba bago 20 anos ka na ba sa naging OFW para makapagpatayo ka ng ganon? Dahil marami akong kakilalang mga nurses, mga doctors, na hindi pa nga nakakapagpatayo ng bahay na gaya ng bahay na tinirik at yung farm na pag-aari ni Ronnie Dayan. So ako'y doon sa brother-in-law ni Dayan, huwag ka nang magkakamaling lumutang ulit. Dahil mahahalukog namin ang buhay mo at kung magkano ang sinisweldo mo, kung Middle East lang naman, mabilis kitang matrace. Sabi, merong PR damage control itong si Laila. Kasi kagabi, meron kang pinanood na video na look-alike talaga ni Laila eh. Pero ang pagkakamali,
eh negro yung kalaro. Doon siya nagkamali. Ha? Kulang sa script yung kinuha niyang PR para i-distort. O baka naman nasisiraan na ng ulo. Talagang dito pagaling ka ng propaganda eh. Ma'am Sandra, kasi kayo yung yung nagbulgar unang-una dito sa balitaan ng Telerecord forum natin, yung tungkol dun sa paglalabas ng mga isang L300 inilabas ni Chief Bucor na si Ranger Cruz, yung mga TV, cellphone, at pera. Ngayon, kinakalkal na ni Secretary Aguirre at lumalabas, nawawala yung malaking pera sa kayong mga gadget na binulgar nyo. Ano yung magiging hakbang nyo rito sa gagawin ng investigasyon ni DOJ Secretary? Actually, para sa kaalaman po ng mga nandito na I want to refresh the memory ng mga narito ngayon, that May 25 to be exact, 2016 at 6:30 in the morning, nagkaroon ng raid doon sa Building 14, headed by then Director Rainier Cruz. Wala po yun, hindi lumutan yun sa media. Meron po tayo ng mga bubuwit sa loob na mabilis sa alas 4 na nag-text sa akin. So, ang sabi ni Peter, ni Rainier Cruz, ay 700,000 lang naman daw ang nakuha. Kay Peter ko yon. Pero isang elf yun, hindi lang L300. It's an elf, it's a small truck na punong-puno ng mga TV, aircon, mga laptops, mga cellphone na mamahalin, pati na yung mga noodles, na mamahaling noodles, pinagtyagaan na Rainier Cruz. Ngayon, nung nilutang ko yan, kaya ako galit na galit sila sa akin. Pero pasensya, dahil marami akong bumuwit sa loob. Nawawala yun ngayon. At hindi lang po 700,000 yung pera supposedly, ay isang tao lang ang nakuna noon sa Peter ko. How many inmates inside Building 14? I think it was around 54 at that time, bago ito linipat namin yung ibang mga witnesses, ano? Ang pagkasabi ng ating bubuwit ay almost 20 million ang nakuha doon. Pero 700,000 lang nang nalaman ng media, pinuntahan si Rainier Cruz, nakanganga naman siya. Sino naman daw ang nag-tip sa mga media. So, iyaan, hindi na malaman kung saan yung mga malalaking talaga, TV, na mga flat, hindi ako marunong dyan eh, mga laptop na magagaling, mga aircon, na nawawala, ngayon hindi na malaman kung saan yon. Dapat si Rainier Cruz niyan ang tanungin. Dahil nung mamatay, kaya medyo galit ka sa akin, I don't know him personally, but when the former warden of Masbate, who is a convicted po yun sa murder case at Espinosa, nasa maximum yun. Batang sarado ni J.B. Sebastian yun. A week before na namatay yun, nakatawag pa sa akin yun. Kaya nalaman ko nga po yung ng Masbate droga, punta sa Iloilo, punta sa Cebu, nalaman ko po sa kanya at sinabi niya na at any moment po, ma'am, baka ito ng last kong kausap sa'yo. Dahil I can feel that I will be eradicated here. Kasi nga, di ba doon sa Building 90, o sa Bilibid 90 na napalipat sa NBI, ang naiwan lang doon si J.B. Sebastian. May dalawang tao si J.B. Sebastian na mga matitigas. Si Cardinho, Colonel Cardinho, at saka yung namatay, yung taga sa amin. Nang mamatay yun, wala sa media. Blackout yun. And it should be a big story. Eh, nagkataon, may isa pang kapatid yun na 2:30 in the morning naka-text sa akin, ma'am, patay na si Utol. Eh, binato ko ngayon sa mga kaibigan natin, pinuntahan si Rainier Cruz. Wala na siya, no way na siya na mag-deny. Ang sinabi niya lang,
at nakarating doon sa akin sa mga bubuwit. Ang dami kong bubuwit dyan sinabi na, ano na naman, pakialam ng Sandra Cam na yan, pati patay, pinakikialaman niya. But he doesn't know na kaya dapat yung ma-expose sa media, it's because that guy, si Dipunto Charlie alias Gaga Kidato alias Papay sa loob, ay namatay yun at pinatay ng tao mismo ni James Brescia. Yan po ang istorya noon. At ang behind story niyan, pwede ko na bang isiliwala, Kuya Eric, ay the reason why pinapatay yun sa loob, dahil nang bumalik na si JB sa Building 14, di syempre nandun lahat yung kanyang finger kay De Lima. Yung itinuro niya, kay De Lima. Di gusto siyang patayin. Nagmakaawa siya at sinabi niya hindi niya alam yung taong niya lang na nasa maximum ang may gawa noon. Kaya challenge siya ng mga incheck kung talagang ganon, kailangan mamatay yun. So, less than 24 hours, napatay po yun. So, yan po ang ano ngayon sa loob ng Bilibid, lies o lies. At lahat ng krimen na nangyayari dito sa atin sa labas ay nanggagaling po sa loob. Kaya po nga sang sinabi po ng kapatid natin ito na yung nag-witness, yung huwes na patay dito sa labas. That's true. Because I've been talking to these hardened criminals. Nagugulat sa akin ng mga NBI at mga taga-DOJ dahil babae ako. Ako lang babae po na nakapasok sa Pilipin. Pinasok ko po yun for the country. Alam ko na, malaman ko na ako ang gusto nilang, kahit hindi daw ako magsalita, basta makinig lang ako ng TI sa kanila. Sabi ng mga anak ko, Mama, huwag kang pupunta doon. But because I want the truth to come out. At para na rin ito sa bayan, kaya nga wala akong pakialam. Kung mamatay ako at any moment, well and good, no problem. Hindi man ako takot, pareho pa rin mamamatay. Doon ko nalaman lahat ang istorya ng korupsyon. Na ito parang Laila de Lima na to, 8 to 12 times, inamin niya ni JB sa akin nang magkaharap kami ni JB. 8 to 12 times, nag-stay sa kubol, even unholy hour, sa kubol ni JB Sebastian. Ang sabi ko ngayon, mag-isa lang. Well, of course, ang kanyang mga security, pero nasa labas sa kubol. Kasi maganda ang kubol ni, maganda ang kubol ni JB. Order ko. Ay, ang laki-laki. Sabi ko sa'yo kung bakit. Then, kasi lahat na yung mga inmates na nag-witness, na sinasabi na tinakot ba yung kumakanta pa? Tinakot ba yung napakamagwapo ng mga, dire-diretso magsalita? Lahat sila sinasabi sa akin na labas-pasok doon si Lima. So when I talked to JB doon sa Building 14, and then he asked me to show good faith, na ilipat muna siya sa maximum, I did. I called up the SOJ, I called up the director of para ipakita ko sa kanya na hindi ako transparent ako at totoo akong tao. Napakahirap ng isang babaeng kagaya ko na pumasok ng Bilibid. Maximum. Kahit yata kayo, magaling kayo, mapapaihip. Pero ilang sign of the cross ako bago pumasok. Nagdadasal ako, Panginoon, gabayan mo ako dahil pwede ako doon i-grab at gawin akong hostage. But the thing is, dahil ni-request naman talaga nila na gusto lang nilang makinig. Gusto ko lang nila na ako makinig doon at nang tinanong ko bakit naman noble people ako pang tinanong nyo, ni-request nyo. Ma'am, nakikita ka namin sa TV. Dahil takot kami na baka mamaya mga militar ang papasok sa amin dito, bigla kaming biyahe. At least kung nandiyan ka, secured kami na mag-iingay ka dahil maingay ka. O nandito ka, yun lang ang rason nila, pero Diyos ko, napapaihi ako. Pero hindi ako nagpapahalata sa kanila. When I confronted
JP Sebastian, he confirmed that pumapasok nga daw si De Lima sa kanya 8 to 12 times. Every day? No, 8 to 12 times nung tenure niya as SOJ. At tanong ko, at nung lumalabas yan, wee hours. So sabi ko sa ano naman ginagawa yung dalawa? Eh, nagkikwentuhan lang, ma'am. Baka naman, ilang oras kayo? 2 to 4 hours po, ma'am. 2 to 4 hours, ilang litanya ng rosaryo ang ginagawa nyo? Ma'am, hindi. In fairness to JB Sebastian, magaling. Magaling ang utok, matalino. Nang maano niya, maramdaman niya na mayroon akong ibig sabihin, sabi niya, ma'am, hinawakan niya ang aking kamay, pero parang yelo ang kamay. Sabi niya sa akin, ma'am, maganda naman po ang aking in fairness, maganda naman po, napakaganda ng asawa ko, which is true. Yung asawa niya na makita ko, maganda talaga. Maganda talaga. Oh. Lahat sila maganda. Di sabi ko naman, hindi lang naman sa ganda. Siyempre, power. Ngumiti lang po siya. So yan po ang sabi ni J.D. Sebastian Tupon. Kaya yung sinasabi mo sa akin na tungkol sa kay Rainier Cruz, totoo yun. Ma'am, last na lang. Sakali, di ba meron po tayong Congress hearing. Sakaling dumalo si Senator De Lima, pwede patawag ka rin ng Kongreso. Masasabi mo ba yan sa harapan niya? Dahil, at all costs, by all means, that's the right time for me. Ilang beses ko siya challenge face to face na hindi ko siya uurungan because I have the truth in me. Ang gusto ko lang iparating sa taong bayan na nagkamali kayo, which is duda pa rin ako na talagang totoong nanalo siya, but nagkamali ang taong bayan maghalal ng isang senadorang kagaya ni Laila De Lima. Jimmy, makinig ka rito. Importante ito. Coming from New Philippine Prison. Kung tayo raw ay meron tayong chain of command sa ating gobyerno, no? Meron tayong presidente, tapos yung chain of command ng presidente. Kung merong AFP, chain of command, merong police, chain of command, sa Philippine Prison pala, meron din chain of command. At ayon din sa ating contact sa New Philippine Prison, si JP Sebastian ang mismong pinaka-AFP chief of staff. Kaya pala, aren't you wondering na ang mga nasa kulungan, merong mga ganyan. Kaya nga, iba-iba yung selda niyan eh. Pero yung mga ulo nila, pwede magsama-sama dahil nag-uusap yan. At nung nagkapatayan, na talaga palang project nung papatayin, lahat pala ito, mawipe out na eh. Kaya lang lumaban lang yung iba. Kaya ang napuluhan lang si, yung ko. Oh. So, dito mo makikita na napakatindi yung problema natin. Na kaya nga gano'n ang asta nung si JP Sebastian ay siya pala ang pinaka-AP chief sa loob ng New Philippine Prison. At yung Triad, yung Chinese Triad, na ngayon ay kumatik mapatay nitong recently, ay silang pinaka-layer, no, ng Triad sa buong Pilipinas. So, napakalaki ng problema. Kaya kahit na sinong ilagay mo dyan sa NBP na jail warden, ultimo yung dapat, nasabi ko nga kanina kay Jimmy, na dapat ultimo yung mga jail guard, tanggalin na lahat yan. Kumuha na lang tayo ng private unit o security agency na pwedeng pumirma ng accountability at meron double checking na ating gobyerno. Dahil wala na eh. Would you believe na pati yung mga pamilya pala ng mga jail guard nakatira sa loob ng New Philippine Prison? Nakakagulat itong revelation nitong ating contact doon. Kaya wala mangyari sa atin. Kaya kahit na anong gawin ng ating presidente, kaya hindi siguro reason bakit si Jan Balutan kaya hindi pumayag. Kaya yung kanyang deputy na tao na minista niya ang napunta niya si Gerald Asuncion. So look what happened. Talagang kaya silang manioper dito ng sindikato dahil ang tatalino itong mga criminal minded na nandiyan sa Philippine Prison. Paano ba talaga nangyari yan under ng supervision ng SAP? Nagkaroon pa ng attempt na patayin sila. Paano ba talaga tunay na istorya? Kasi
parang silent naman yung officials ng mga NBP kung ano talaga ang tamang version. Nung mangyari po yun, 7:40 na nangyari yun. At 8:10, naka-receive na ako ng Tama, text. text. Received this 8:16. Wednesday, September 28. Sabi niya, at about 7:30 which is 7:30, a trouble erupted inside Building 14 of Bucor, wherein J.B. Sebastian, Peter Cole, Vicente C., and Tonico were involved in a stabbing incident among themselves. J.B. Sebastian, Peter Cole, and Tonico were brought to Muntinlupa Medical Center, while Vicente C. was in NBT Hospital. Then after a few hours, namatay si Tonico. Okay, may staff. Hindi naman alam ng staff ang nangyari sa loob. Kasi 7:30 nag-start ang gulo, umuulan yun. At normally, sa umaga mayroon silang calisthenics. So dahil na umuulan, pumasok sila sa mess hall. At ang kwento na sinasabi ni J.B. Sebastian sa kanyang lawyer, which will prove na talagang sinaksak siya sa likod. He was sitting at that time sa mess hall watching TV. Katabi niya yan si Dunggail. When Dunggail stood up, pumunta sa kasi may mga silda-sildang malapit doon, a certain Tomas stabbed at the back si J.B. Sebastian. At nakita niya yung mga nako. Alam mo itong mga inmates, napakagagaling ng mga utak niya. Saka usually may mga bodyguard yan from within eh. Yeah. Nakaka-usual ha? Kanya-kanyang grupo pa rin ang nandiyan na. Mayroong isang istorya, ang isang you won't believe, dahil wala silang noon, wala pang jammer, ngayon talaga hindi na sila makagamit dahil may jammer na. Pero nung wala silang jammer dyan sa Building 14, para makakuha sila ng signal, yung ng sigarilyo, yung foil, makita mo na lang nakasaksak doon sa taas, nakakuha ng signal. Magagaling sila, mga inventor ito. Genius. So, hindi mo pwedeng sabihin na naipasok yung panaksak dahil napaka-restricto ng SAF. So, they need it inside. Kasi, tinidor, ang tinidor, ginawang ice pick. Oh. Yun ang pinansaksak kay J.B. Sebastian sa likod. So, nung sinaksak siya, malaki si J.B. eh. Guwapo yan. Oo, malaki. Sumisigaw din yung mga inchik sa loob. Pero si Donggail, tinamaan din. Si Donggail, hindi na nagpalabas ng Building 14. He requested for a doctor from the NBP to treat him inside Building 14. So, yun po ang nangyari doon. Hindi po yun riot. Good info. Hindi riot yun. Hindi po yun riot. Kung hindi, sila mismo kasi na lang sila doon. 54 minus 8, ilan na lang? 45, 40, 46. 46 na lang sila doon sa loob. Eh sila lang naman, ilan na silang yung iba, nakatingin lang sa kanila, hindi naman nagsama sa kanilang gulo. Halos puro ulo yun. So yun ang mga, kung saan ang mga big time na mga Komanda ng drug bawat lords gang. talaga. Komanda ng bawat gang, nandun sa yung grupo niya. Galing. So, hindi ng SAF yun. Kung yung sinasabi naman ni Donggail na nakita na nagsumbong sa kanya yung si Cinco, na nakita niyang nagsasabo yung 3, hindi ko iba pa yun. So good to be true yun. Hindi ko, kasi paano makapasok ang droga doon? So, ako mismo, I experienced how I was, talaga, may babaeng linis ako, pati yung dito sa may, tirinan. Pati yung sapatos ko, pati singlet ko. Totoo yan, hindi ako nagbibiro. O nakapasok ako dyan.
Talagang lahat. Wala kang cellphone, nothing. Imposible. Napaka-imposible. So, at saka kung makita nyo yung ice pick, talagang ginawa lang talaga. Magagaling lang silang gumawa. At kasi kung riot yun, di lahat yun nagbakbakan doon. Sila man lang. Correct. JB Sebastian, yung 3 inche, Donggael, at certain Tomas na sumaksak sa likod ni Kaya, ang lumalabas talaga, sa likod, sinaksak si and the doctor can attest to it. Sa likod siya natapos. Oo. Master stroke talaga yun. So, yun, kanya-kanya na sila dahil unang-una, maraming staffing doon, ang tawag ng staffa sa loob, staffing. Okay? So, marami namang na-staffing si JB Sebastian doon sa mga kasama niya, kaya nga napatay si Warden kanina, di ba sinabi ko sa iyo, sa inyo. Eh, yun naman, yung mga nakikita ng, siyempre may TV sila doon sa may Mesol nakikita na medyo humihila ng leadership ni JB. Kasi yung isang doktor, si Hans Tan, lumutang na sa Kongreso. Diba yung mukhang nakabatak naman yung ganun-ganun siya. Ang English niya is American accent. Si Tan. Dr. Hans Tan. So yun. Laging high yun High palagi yun. Laging high yun. So yun ay ganun ni JB. Nung kinausap ko si JB, kasama ni JB yun. At isa yun sa, sinabi niya sa akin, Sandra, if you will show good faith sa akin, I want to bring this guy with me sa maximum. Kailan pagdating naman namin sa maximum, iba naman ang kinakanta sa amin. Sabi ko sa kanya, hindi ko kailangan yung mga sa catering kasi alam na namin yan. We want to know your involvement here kasi yung 10 lumutang pointing on you na ikaw ang abay sinabihan ba naman ako niya? Sabi niya, alam mo ma'am, kahiya-hiya man, but I will just follow, just guide me. Just guide me kung ano. Tinayuan ko siya. Sabi ko sa kanya, we're not here to lie. What we want from you is the truth. Kasi ikaw ang tinuturo na naghihingi ng huwag mo kaming gagawa ng kwentong kutsero kasi hindi namin kailangan. So yan po ang tunay na nangyayari. Ang gusto ko lang pong salamat po Kuya Eric, dahil kailangan po natin na i-expose ang tunay na nangyayari sa National United Prison. At si Secretary de Lima, Senadora Laila de Lima, tama ang Presidente, day off ka muna dahil nakikita namin. Naawa ko sa iyo nung bumibitaw ka na ng parang nakikita mo na you should be in another place, not in the Senate, but hopefully, in mental hospital. Kaya na lang po ang nakikita ko, dadating ka dyan. Kaya kung ako sa'yo po, you know it very well that deep in your heart, what these inmates had said are true. At huwag na tayong magligoy-ligoy, Secretary of Justice ka nun, anong ginagawa mo sa loob ng kumol ni JB Sebastian? At inamin niya mismo ni JB Sebastian sa akin at sa mga kasama kong NBI at mga taga-DOJ that you been there 8 to 12 times, 2 to 4 hours sa loob ng kanyang kubol in weak hours of the night. So, huwag na tayo kay Secretary de Lima, ako po ay oppose ng pagpapalabas ng sex video mo sa Kongreso, but maybe an executive session kung kailangan, but not kasi ako ay isang babae, may anak na kapareho. Salamat po.
Kayo ang siyang nagturo ng tama at mali. Kayo ang siyang pumukaw sa aming kaisipan. Ang bukas ay bagong buhay sa aming Kristiyano. Kami ay bumabati, maligayang Pasko. Kayo ang siyang nagturo ng tama at mali. Kayo ang siyang kumukaw sa aming kaisipan. Ang bukas ay bagong buhay sa aming Kristiyano. Kami ay bumabati, maligayang